These are the marks of being saved by grace. Pag wala ka nito, masusurpresa ka. Pag itinapon ka sa walang hanggang apoy, at ipapakita ko rin sa inyo kung gaano kahalaga talaga ang pagkakaroon ng banal na espiritu sa buhay na ito. Kaya minsan pa ay sasabihin ko sa iyo, without the Holy Spirit, your salvation is fake. Your salvation is fake. And you didn't really experience the grace of God. Hindi mo naranasan yan. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ipagpapatuloy ko ang aking pagtalakay tungkol dito sa how do I know that I am chosen by God. At nasa bahagi tayo ng tinatawag na save by grace. Save by grace. Tandaan natin ang katotohanan ito. Kung meron pong nais guluhin si Satanas sa mga doktrina ng mga Kristiyano, ay walang iba kundi ang kaligtasan. Nakikita naman natin kung paano ang ginagawa niya sa napakaraming relihiyon. At naway makita natin ang kaibahan ng kaligtasan ng mga Kristiyano. Pero nais kong sabihin sa inyo na kahit sa mga Kristiyano lamang, ay makikita natin na talagang gumagawa ng paraan ng Diablo upang maalis o magulo ang tungkol sa kaligtasan. Kaya naman wala tayong ginawa kundi ibase natin sa banal na kasulatan ang ating mga ginagawang pag-aaral tungkol sa kaligtasan. Mahalaga ang bagay na ito sapagkat mapanghahawakan natin ang salita ng Diyos at hindi ang mga idea ng tao. Ganun pa man, kahit mga humahawak pa ng Biblia, ay patuloy pa rin ang sali-saliwa at naglalaban-laban na katuruan tungkol sa bagay na ito. Alam niyo po mga kapatid, kung magagawa ko lang ang manikluhod sa inyo ngayon para tignan niyo ang isang bagay na ito tungkol sa kaligtasan, ay gagawin ko po. Totoo po yan sa aking puso. At naway kasangkapanin ng Diyos ang bagay na ito para mabuksan ang kaisipan ng marami tungkol dito sa tinatawag na saved by grace. Saved by grace. Ang akala ng marami kapag pinanghawakan nila ang tungkol sa araw ng saved by grace ay sila lamang ang maliligtas. Ano nga ba ang malinaw na katotohanan tungkol sa bagay na ito? Ulitin ko lang sa inyo na ito ay hindi tungkol sa Calvinist o Arminian. Ang ginagawa ko rito ay paglalantad sa mga salita ng Diyos sapagkat ang mga salita ng Diyos ang katotohanan. At minsan pa sa pagkakataong ito ay nais kong muling balikan ang pundasyon ng tunay na kaligtasan. At alam natin na ito ay magpapasimula sa totoong mabuting balita. Totoong mabuting balita tungkol sa Panginoong Jesucristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng lahat ng tao. Kaya naman kung titignan natin, ay galit talaga ang Diyos sa maling ibanghelyo sapagkat ang maling ibanghelyo ay magdadala ito ng ibang espiritu sa isang tao na nangangahulugan na hindi ito ang espiritu ng Diyos. Sa tamang ebanghelyo ay kasama nito ang tamang tugon ng tao. At ang ipinapakita kong tamang tugon ng tao ay yung panahon pagkatapos umakyat ng Panginoon doon sa langit, ginanap niya doon ang pakikipagtipan ng Diyos sa tao. At ang palatandaan na ito ay tinanggap ng Diyos ay nung isugo niya ang kanyang banal na espiritu. Yan ang panahon na pumasok na ang New Covenant. Hindi na lamang ang kaligtasan ay para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng tao. At sinabi ko nga na yung pangangaral ni Pedro sa Aklat ng Gawa, Kabanata 2, ang unang pangangaral ng tunay na mabuting balita. Ito ay tungkol sa pangako ng Diyos sa mga Israelita at binaybay niya ang tungkol sa mga ginanap ng Panginoon na mga hula tungkol sa Kanya. Hanggang sa siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay at umakyat doon sa langit. At makikita natin na nung ito ay pinaniwalaan ng mga Hudyo, ay nagtanong sila kay Pedro kung ano ang kanilang gagawin. At ang sagot ni Pedro ay, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and that you may receive the gift
of the Holy Spirit. At ulitin ko minsan pa, na sa aklat ng Gawa ay makikita natin ang more than 20 conversions. Hindi man binabanggit ng buo yung tugon ng tao sa mabuting balita, ay makikita natin na kung hindi buong apat, ay 3, 2 o 1 ang nababanggit. Nangangahulugan na ang tamang tugon o response ng tao na nakapakinig ng mabuting balita ay yung sasampalataya siya sa mabuting balitang yan at lalakipan niya ito ng pagsisisi at pagpapabautismo. Kapag nakita ng Diyos na totoo sa puso ng taong ito ang kanyang mga ginawa, ay doon naman ibibigay ng Diyos ang kanyang banal na espiritu bilang pinakaselyo ng kanyang pagtanggap sa kanya. Tandaan natin ang katotohanan ito, na nung tayo ay naligtas, ay nangangahulugan ito na tayo ay nilinis sa lahat ng ating mga kasalanan sa nakaraan. Tayo ay pinatawad ng Diyos, tinatawag ito sa English na justified o justification. Tayo ay ginawa niyang matuwid kay Kristo at kasama na rin diyan na tinubos niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kapag nag-aaral kayo ng tungkol sa kaligtasan mga kapatid, ay hindi kayo kukuha ng 1, 2, 10, 20 o 50 o 100 na mga talata tungkol sa kaligtasan. I-consider nyo ang lahat ng mga tumutukoy sa kaligtasan nang sa gayon ay maiwasan natin ang pagkakamali. Pakatandaan lamang ninyo ang sinabi ko kanina na kung merong gustong-gustong guluhin ang dyablo tungkol sa mga doktrina ng mga Kristiyano ay tungkol dito sa kaligtasan. At nakikita nyo naman ang nangyayari sa mga nagsasabing mananampalataya kung paano naging totoo ang bagay na ito. Tandaan nyo ang isang katotohanan na ang Panginoong Jesucristo ay naparito para iligtas tayo sa kasalanan. Pag hindi naunawaan yan ng tao, hindi niya alam ang kaligtasan. Pag hindi naunawaan yan ng tao, hindi niya alam ang kaligtasan. Ganito ang sabi ng Lucas 1:77. Lucas 1:77. To give His people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins. Ulitin ko, to give His people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins. Diyan ay makikita natin na yung kaligtasang binabanggit, lalo na doon sa Efeso 2:8-9 na laging pinanghahawakan ng marami, ay dapat yung maunawaan na inililigtas tayo sa kasalanan. At dahil inililigtas tayo sa kasalanan, ay meron itong 3 bahagdan. Naligtas pa lang tayo sa kabayaran ng lahat ng ating mga kasalanan sa nakaraan, at yan ay dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, pero sa sanctification ay inililigtas tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kasalanan. Yan ang sanctification. Kung titingnan natin ang saved by grace, ay hindi po yan one time lang. Ulitin ko, ang saved by grace ay hindi lang yan one time lang. Dahil kung magkagayon ay hindi na natin kailangan yung abundant provision of grace o yung tinatawag na various forms of grace. Kaya naman sinabi ni Pedro sa unang Pedro 1:13 ang ganito, therefore with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Christ Jesus is revealed at His coming. Set your hope on the grace to be brought to you when Christ Jesus is revealed at His coming. Makikita nyo na hanggang doon sa pagbabalik ng Panginoon ay aasa pa rin tayo sa biyaya ng Diyos. Alam niyo yung mga naririnig kong saved by grace ay may pandaraya. Bakit ko sinasabi yan? Sapagkat inaakala nila na doon sa isang desisyon na sila ay iniligtas ng Diyos, na nangangahulugan na pinatawad sila sa lahat ng kanilang kasalanan sa nakaraan, ay tapos na ang lahat. At yun na lang ang inaasahan nila. Pero makikita natin na ang dami pang ipinag-uutos ng Diyos na kailangan ay mag-participate tayo. Lumakad tayo sa pananampalataya. At tingnan niyo ito mga kapatid. Sa aklat ng Mateo 25, meron dong mga talinghaga
At ang isa ay yung tungkol sa mga kambing at tupa. Tignan nyo ang bagay na yan, na dahil doon sa mga walang ginawa para sa kanilang kapwa, nangangahulugan na hindi nila isinabuhay ang kanilang pananampalataya, ay sila ay isasama kay Satanas sa lawa ng naglalagablab na asupre. Ang punto ko dyan, ang kaligtasan natin ay iniligtas tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sa nakaraan dahil sa habag ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan na tinapos na ng Panginoon doon, kaya nga tayo pag nabubuhay tayo, ay kailangan natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Ito po ang itanong ko sa inyo. Anong dahilan bakit kailangang manahan sa atin ang Espiritu ng Diyos? Ano ang dahilan bakit kailangang maging templo tayo ng Diyos? At muli kong babanggitin at ipakita sa inyo ang mga talatang ito tungkol sa katotohanan na kailangan ay manahan sa atin ang banal na Espiritu. Ilang beses ko na nabanggit ang Roma 8:9 na ang sino mang hindi pinanahanan ng Espiritu ng Diyos ay hindi siya kay Kristo. Malinaw po yan. Pero pwedeng daya-dayain yan dahil sa kaignorantehan sa pananahan ng banal na Espiritu. At yan ang nais kong ipakita sa inyo sa araw na ito. Pero gusto ko munang ipakita sa inyo na kailangan ang mga totoong naligtas sa biyaya ng Diyos, those who are saved by grace, ay kailangang panahanan sila ng banal na Espiritu. Ephesians 1:13, you were marked with Him, with the seal, the promised Holy Spirit. 2 Corinthians 1:21-22, now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership on us, and put His Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. Sasabihin ko sa iyo na kung wala ang Espiritu ng Diyos sa iyo, peke ang saved by grace mo. Peke ang saved by grace mo. Sigurado yan. Pero wala namang aangkin at wala namang tatanggap na sila ay hindi pinananahanan ng banal na Espiritu. Kaya ito ay napakahalaga ngayon na ipapakita ko sa inyo yung mga palatandaan na talagang ang isang tao ay naligtas sa biyaya ng Diyos. These are the marks of being saved by grace. Pag wala ka nito, masusurpresa ka pag itinapon ka sa walang hanggang apoy. At ipapakita ko rin sa inyo kung gaano kahalaga talaga ang pagkakaroon ng banal na Espiritu sa buhay na ito. Kaya minsan pa ay sasabihin ko sa iyo, without the Holy Spirit, your salvation is fake. Your salvation is fake. And you didn't really experience the grace of God. Hindi mo naranasan yan. Tingnan niyo itong sinabi ng Hebrews 10:29. Basahin ko ng buo pero nandun sa dulo yung nais kong ipakita sa inyo. How much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as unholy things the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace? Pag tinignan nyo ang sinasabi ng sumulat dito, ay makikita nyo ang pagbababala niya sa mga Kristiyano na dahil sa hindi pamumuhay sang-ayon sa nais ng Diyos at kaligtasan sa kasalanan, ay nagagawa pala nila yung sinabi niya rito na they deserve the punishment of trampling the Son of God underfoot, treated as unholy the blood of the covenant that sanctified them, and then they have insulted the Spirit of grace. So nandun ang Spirit of grace. At kung titignan nyo yan, yan yung Espiritu ng Diyos. So, if we have received salvation by grace, meaning, hindi yan natatapos doon because God is going to give you the Spirit of grace. At alam naman natin sa Biblia, na ang daming sinasabi nito tungkol sa pananahan ng Espiritu ng Diyos sa mga mananampalataya. Pero tandaan nyo, that is the Spirit of grace na handang tumulong sa atin, na nakita natin na hindi pumasok sa ministeryo ang Panginoon.
hanggat hindi dumarating sa kanyang banal na espiritu at hindi niya pinapahayo ang kanyang mga alagad, hanggat hindi tumatanggap ng espiritu ng Diyos. Why? Why? Because that is the spirit of grace na nagtataglay ng maraming kaloob sa atin. Kaya naman binabanggit ng banal na kasulatan ang various forms of grace, ang abundant provision of grace, dahil may mga gamit yan. Kaya yung mga pag-grace-grace dyan na hindi nyo inuunawa, hindi saved by grace ang aabutin nyo, salbahe by grace yan. Sinasalbahe kayo ng dyablo dahil hindi nyo pinag-iisipan maigi ang napakasimpleng aralin tungkol sa kaligtasan pa naman. At dito ay hindi ako pwedeng magpabaya. Dito ko talaga nakikita na itong saved by grace na wala ka nang gagawin, wala ka ng participation para ikaw ay makarating sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Demonic talaga yan, satanic talaga yan, deception talaga yan, todo po yan. At ang daming nang hahawak nito sapagkat iniisip nila, ginawa na ng Diyos ang lahat para sa amin at gagawin pa niya para sa iyo lahat. Wala nang ekspresyon ng iyong pananampalataya. Pagpapasasaan ka ng dyablo pag ganyan ang pananaw mo. Mga kapatid, huwag kayong ma-offend dito. Buksan niyo ang inyong kaisipan. Hindi ito temporaryo na katulad ng buhay natin sa mundong ito. Ang dadalhin sa inyo niyan ay walang hanggang kapahamakan pag hindi niyo pinag-isipan. At sasabihin ko sa inyo, wala akong mapapala kung maligtas kayo o hindi kayo maligtas sa buhay na walang hanggan. Pero ito ay obligasyon ko bilang binubuksan ng Diyos ang kaisipan tungkol sa mga katotohanan ito. At ulitin ko sa inyo, hindi ka talaga naligtas sa biyaya ng Diyos kung iniisip mo na wala ka nang gagawin, naligtas ka na sa walang hanggan. Hindi mo naunawaan ang kaligtasan na inililigtas ka ng Diyos sa iyong kasalanan at sa iyong pagkakasala at sa presensya ng kasalanan dahil ito ang gumulo sa layunin ng Diyos sa walang hanggan. Magbabasa ako rito ng mga ilang talata tungkol sa pananahan ng banal na espiritu sa atin, sa ating mga mananampalataya, sa ating mga tunay na saved by grace. Tandaan mo ang katotohanan, pag wala kang espiritu ng Diyos at nagkukunwari kang pinananahanan ka ng espiritu ng Diyos, sinisigurado ko na hindi mo magagawa ang kalooban ng Diyos. At yan ay dahil lamang sa pride na paiiralin mo sa iyong puso. Sinabi ng Roma 8:11, and if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of the spirit who lives in you. Because of the spirit who lives in you. Tignan niyo po dyan na may gagawin yung banal na espiritu na nananahan sa atin. Bibigyan niya ng buhay ang ating mga buhay. Alam niyo ang ibig sabihin niyan? Hindi gawa ng mga patay ang ating mga gawa kung tayo ay saved by grace. Minsan pa ulitin ko, you are saved by grace, truly saved by grace, if after you receive what you so-called salvation by grace or saved by grace, when the Holy Spirit resides in you. Pag wala yung Espiritu ng Diyos na yun, peke ang kaligtasan mo, peke ang saved by grace mo. At gusto mong panghawakan ng doktrina na yan na madali, alang-alang sa sarili mo. Sa ganyang doktrina, gagawin mong sinungaling ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya ako ginagawa ito ay dahil may concern ako sa mga kaluluwa ng tao. Efeso 2:22. Efeso 2:22. And in Him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. Ano ang ginagawa ko rito? Binabasa ko sa atin at ipinapakita ko sa atin that those who were saved by grace were indwelt by the Spirit of God. Hindi yung tinanggap nila ang grace para sa kanilang kaligtasan, pero hindi naman sila pinananahanan ng banal na Espiritu. At pagkatapos nito ay ipapakita ko sa inyo, kung nananahan sa iyo ang Espiritu, which is the Spirit of grace, ano ang gagawin niyan? Ano ang gagawin niyan? Hindi ka lulusot dito kung naniniwala ka sa salita ng Diyos. Kung pipilipitin mo naman ang salita ng Diyos, para kang si Satanas.
Yan ang masasabi kong katotohanan dyan. Ikalawang Timoteo 1:14, 2 Timothy 1:14. Guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us. Who lives in us. Pinananahanan tayo ng Espiritu ng Diyos. At kung yan ay walang gagawin, bakit mo siya kailangan? Kung para lang sa sarili mo, bakit mo siya kailangan? Kung ligtas ka na at isipin mo na walang hanggan na yan, hindi mo na talaga kailangan. Pero sinisigurado ko sa iyo, ang saved by grace mo ay peke, deception, demonic, devilish, na dadalhin ka sa kapahamakan. 1 Corinthians 3:16. 1 Corinthians 3:16. Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in you? Pinananahanan ng Espiritu ang tunay na nasa Diyos, ang tunay na naligtas sa biyaya ng Diyos, hindi tumanggap ng kaligtasan at pagkatapos ay umalis ka agad ang banal na Espiritu. Pekeng saved by grace yan, peke yan. Ang tunay na saved by grace, pagkatapos kanyang patawarin sa lahat ng iyong mga kasalanan, pinabanal ka ng Diyos sa pamamagitan ng paglilinis na yon dahil ilalagay niya sa iyo ang kanyang banal na Espiritu o inilagay niya sa mga mananampalataya ang kanyang banal na Espiritu. Kaya gumising kayo. I-expose ko talaga itong mga pinagmula ng ganitong mga katuruan na laganap dito sa Pilipinas. Dahil dito sa mga taong sobrang talino na hindi na nila pinapaniwalaan ang salita ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, kung magpapakita ko ng pagkatakot na isiwalat ito, wala nang magsasabi ng katotohanan sa napakaraming naglalakbay tungo sa kanilang kapahamakan. At naway biyayaan ako ng Diyos, ng tapang, ng boldness sa aking ginagawa para patuloy kong maipakita ang katotohanan ito. 1 Corinthians 6:19-20. 1 Corinthians 6:19-20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you? At yan ay makikita natin na paulit-ulit na sinasabi na ang banal na Espiritu ay nandoon sa mga naligtas sa biyaya ng Diyos. Kasi alam nyo, madaling angkinin yan, yung saved by grace ako, saved by grace ako. At ang ipinupunto ko rito, if you are saved by grace, then the Holy Spirit resides in you, dwells in you, at ano ang gagawin niya kung wala na siyang gagawin pala? Hahayahay siya sa iyo? Kukonsintihin ka niya na walang gagawin sa iyong pananampalataya pagkatapos na linisin ka, patawarin ka, ginawa kang matuwid? Kaya tingnan mo, are you truly saved by grace? Sabi ko nga, we can always claim that we are saved by grace. Okay. Ayoko nang makipag-argumento pagdating sa bagay na yan. Ang titignan na lang natin ay, is the Holy Spirit resides in you? Siyempre, aangkinin naman ng tao yan. Yes, I have the Holy Spirit of God. Kaya ang titignan natin dito, if the Holy Spirit resides in you, ang tinitingnan natin ngayon ay yung mga tanda na nananahan talaga sa iyo ang banal na Espiritu. At ito, hindi mo ito mapepeke. Dahil may mga talata na magpapakita talaga kung sino ang mga saved by grace at pinananahanan ng grace ni God, itong various forms of grace na ito, itong abundant provision of grace na ito, ay meron silang dahilan. Meron silang dahilan. Kaya ibinigay ito ng Diyos sa atin. Kaya tumatrabaho ang banal na Espiritu sa atin. Hindi lang doon sa Ephesians 2:8 and 9. Isa lang yun sa bahagi. At yun ay pasimula lamang ng biyaya ng Diyos na maranasan o naranasan ng tunay na saved by grace. Sabihin ko sa iyo, mahal kita, kaya ako'y sinisiwalat ito. Masaktan ka man, ay higit kong nanaisin dahil nawa ay buksan ng Diyos ang iyong kaisipan tungkol sa bagay na ito. Alam niyo itong abundant provisions of grace na ito, yung various forms of grace na ito, abundant, ibig sabihin, hindi yan isa, hindi yan dalawa. Parang yan yung bunga ng banal na Espiritu na kumpul talaga sila.
At yung tinatawag na various forms of grace ay galing yan sa salitang variety. Ibig sabihin ay marami na magkakaiba-iba. At yan ay titignan natin. Sabi ko rito, the grace of God is the enabling power for the believers to have victory over sin. Ito na yung isa. Dito tayo magpasimula kasi ito talaga ang salvation eh. Hindi naman na nung ikaw ay nakaranas na ng saved by grace ay hindi ka na nagkakasala. So ang ginagawa ng Diyos ay in-equip tayo dyan. In-equip tayo dyan. Ibinigay niya lahat ng ating pangangailangan. Yan yung sinasabi ng 2 Peter 1:3. 2 Peter 1:3. Na by the grace of God, God has given us everything we need for life and for a godly life. Yan ang goal. Kaya binigyan tayo ng biyaya ng Diyos para tayo ay magkaroon ng matuwid at makadiyos na pamumuhay. At yan ay hindi natin kaya maliban talaga na pinananahanan tayo ng Espiritu ng Diyos. Now, ganito ang sabi ng Romans 6:14. Romans 6:14. For sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace. For sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace. Ano ang sinasabi ni Paul dito? Una, kailangan yung tandaan na ang mga mananampalataya sa Roma ay halo. Mayroon diyang mga Hudyo at mayroon diyang mga Hentil. Yan ay mapapansin nyo kapag binasa nyo ng buo ang aklat ng Roma. Kung gusto nyo basahin, yung kalahating bahagi ng chapter 5 ng Romans ay tinatalakay ni Pablo ang tungkol sa grace of God, biyaya ng Diyos. Ipinagpatuloy niya rito sa chapter 6 na ipinapakita niya kung ano talaga ang tunay na naligtas sa biyaya ng Diyos. At sa mga preacher ay magandang pag-aralan nyo yan. Ang Romans chapter 6 ay ipinapakita niya kung sino talaga ang naligtas sa biyaya ng Diyos. Pero gusto ko lang makita nyo itong sinabi niya, for sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace. Kaya ko nabanggit na may mga Hudyo sa iglesyang ito at alam natin ang problema ng mga churches noon pa man ay yung mga Hudyo ay meron pa rin sa kanila na gustong i-implement ang kautusan. Kautusan ni Moises po ang tinutukoy diyan. Pero alam natin na ang law ng New Covenant ay yung batas ni Kristo. Unang Korinto 9:20-21. The laws of the New Covenant are the laws of Christ. Pero tingnan niyo ito mga kapatid, na yung under grace, hindi siya alipin ng kasalanan. Hindi siya alipin ng kasalanan. Ibig sabihin, if you are saved by grace and the Holy Spirit of grace indwells in you, sin is no longer your master. Hindi kasalanan ang master mo. Ano ibig sabihin ng sin shall no longer be your master? Ang ibig sabihin yan, alam na alam nila yung tungkol sa relasyon ng Panginoon at ng alipin. Ang alipin ay walang karapatan, walang kapangyarihan, kundi sundin niya ang kanyang Panginoon. At yan ang sinasabi ni Pablo rito, that those who were saved by grace are not or no longer enslaved by sin. Hindi sila alipin ng kasalanan. Alam niyo, isang bagay na nakikita ko sa katotohanan tungkol dito, ay hindi talaga aaminin na maraming mga nagsasabing mananampalataya na sila'y alipin ng kasalanan. But the fact na kung hindi mo pinag-aaralan ang mga batas ni Kristo at ang kiniklaim mo ay yung mga batas ni Moises, yun ang nasa isip mo, yun ang nasa puso mo, at kiniklaim mo yung mga pangako sa mga Israelita, you are under the law, you are slaves of sin. At kung maalala mo yung binanggit ko sa nakaraan sa Galatians 5:4, that if you put yourself under those laws of Moses, you are alienated from Christ and was fallen away from grace. Malayo ka na. Malayo ka na. So dito ay makikita natin
na isa sa mga trabaho ng Spirit of Grace, ng biyaya ng Diyos sa atin, is to give us victory over sin. Is to give us victory over sin. Para tayo ay hindi magpatuloy sa kasalanan. Inililigtas tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kasalanan. And with that, we must have to know the laws of Christ and we must have to yield in the leading of the Holy Spirit. Kaya tandaan ninyo, ang grace na binabanggit dito ay hindi yung grace ng mercy. It is the enabling power of the believers to overcome their sinning. Kaya kung alipin ka ng kasalanan ng gawa ng laman, you are still under the law. You are not under grace. At yan ang mahirap. Kahit sabihin mo, saved by grace ako, pero nagpapatuloy ka sa kasalanan, wala kang kapangyarihan laban sa kasalanan, hindi mo kaya ang kasalanan, ay malamang wala ang banal na Espiritu sa iyo. Sabi ng 1 John 3:6, no one who lives in Him keeps on sinning, no one who continues to sin has either seen Him or known Him. Yan ang sinasabi ko, na pagkatapos sabihin mo o angkinin mo na saved by grace ka, nabubuhay ka sa kasalanan, peke iyan, peke iyan. Ano ang ginagawa ng banal na Espiritu sa buhay mo kung wala kang kapangyarihan laban sa kasalanan? Sabi pa ng 1 John 3:9, no one who is born of God will continue to sin because God's seed remain in them. They cannot go on sinning because they have been born of God, born again, saved by grace, forgiven by God, cleansed by God, and indwelt by the Holy Spirit, born again, cannot continue to sin. Yung seed dyan ay pinapaniwalaan ko ng mga salita ng Diyos at isa yan sa trabaho ng Spirit of Grace. He will teach you and remind you about everything. About everything. Sabi ng ating Panginoon Kristo. 1 John 5:18. We know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps them safe. And the evil one cannot harm them. Alam nyo kung paano mo malaman kung ito talaga ay saved by grace or tunay na born again? Fake regeneration does not desire to be free from sin. Fake regeneration does not desire to be free from sin. Wala siyang groaning sa kasalanan. Wala siyang pagkamuhi sa kasalanan. At nangyayari ang bagay na yan dahil he is not under the realm of the Holy Spirit but under the realm of the flesh. At yan ay magiging malaking problema. Tingnan niyo sinabi ng Panginoon dito kay Pablo sa Acts 26:18. Tingnan niyo rito mga kapatid. Acts 26:18, I am sending you to them to open their eyes and turn them from darkness to light and from power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Yan po ang pagkasugo kay Apostol Pablo. At diyan ay makikita natin na kung talagang saved by grace, ay nabuksan ang kanyang mga mata sa katotohanan, nasagip siya mula sa kadiliman, nasagip siya mula sa kamay ng dyablo, at kasama siya sa mga pinabanal ng Diyos at pababanalin ng Diyos. At dahil diyan ay hindi siya mananatili sa kadiliman, hindi siya mananatili sa kasalanan. Kaya tandaan niyo mga kapatid, yung saved by grace ay para yun sa ating mga nakaraang kasalanan. Pero ang pananahan ng banal na Espiritu sa atin, meaning grace is available to us, does not give us a blank check to go on sinning. Kaya nga laging sinasabi ng Biblia na kailangan ay mapagtagumpayan natin ang kasalanan because we have the grace of God. Kaya kung nais yung makita, kung ang isang tao ay naligtas talaga sa biyaya ng Diyos, saved by grace, tignan mo kung paano niya tinitignan ang kasalanan. Pag ang kasalanan sa kanya ay magaan na bagay at barang baliwala at lagi siyang umaasa sa saved by grace niya, nadaya ang taong yan. Nadaya ang taong yan. Ang tunay na naligtas sa biyaya ng Diyos ay patuloy siyang ililigtas ng Diyos
sa kapangyarihan ng kasalanan. Yan ang tunay, valid, authentic na saved by grace. Ngayon, sabihin mo sa akin, are you truly saved by grace but do not have the desire to be free from your sinning? You have been deceived by the devil and by his cohorts. Babalikan natin ang mga bagay na ito, mga kapatid, para ipakita ko sa inyo ang katotohanan tungkol sa saved by grace. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. Magandang araw po sa bawat isa.